inyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumabay po tayo sa pag-awit ng pambungad na awit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Kasama po ng inyong mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito sa ating banal na misa. Atin pong isinasama ang mga panalangin at petisyon ng mga sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating FB Live, lalo na yung mga may sakit na nasa kanilang mga tahanan. Atin din mo ipanalangin katulad ng panawagan ni Pope Leo XIV, ang kapayapaan sa buong mundo at ang pagtigil ng gera dyan sa Middle East at saka sa Ukraine. Yung gera ng Ukraine versus Russia. Kasabay ng ating pananalangin para sa mga namayapa nating mahal sa buhay. Special prayer intention para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Eloisa Gonzaga at ni Lucila Valencia. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan, lalo na sa maraming beses na tayo ay tumanggi willfully na sundin ang utos ng ating Panginoong Hesus na nagdala sa atin sa kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumuga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa,
ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Motrasya at kinabukasay sa Neapolis. Mula rooy nagtungo kami sa Pilipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inaakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Thyatira at mangangalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung ituturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Tayo po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama,
at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, lalo na po yung ating mga sumusubaybay sa ating mga live masses sa pamamagitan ng ating FB, na nanonood sa live stream, at sa inyong lahat na naririto ngayon sa ating pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang mensahe ng ating mabuting balita at unang pagbasa ngayon ay umiikot sa dalawang bagay na kailangan natin sa gitna ng mga hamon at hirap ng buhay na pinagdadaanan natin ngayon. Katotohanan at pagkalinga. Sa Ebanghelyo, ipinangako ni Jesus ang Paraklito o ang Espiritu ng Katotohanan. Sa terminong Pinoy, ito ang ating kakampi o backup. Sinabi ni Jesus na ang mundo ay maaaring maging malupit. May mga pag-uusig, may mga pagtatakwil. Nakaka-relate tayo sa karanasang ito. Marahil sa inyo, lalo na yung mga nasa kanilang tahanan, napagod na sa trabaho, namumroblema sa mahal ng mga bilihin at pagtaas ng bayarin sa kuryente, sa tubig at iba pa. O baka ang iba'y nakakaranas ng bashing at panghuhusga sa social media. Sabi ni Jesus, huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot, may kakampi kayo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas para manatiling tapat kahit pa out of passion na para sa iba ang pagiging mabuti at ang paniniwala sa Diyos. Sa unang pagbasa, nakilala natin si Lydia. Siya ay isang negosyante ng telang kulay ube. Sabi sa kasulatan, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang dinggin ang mga sinasabi ni Pablo. Dito tayo hinahamon. Bilang mga Pilipino at deboto ni Santo Padre Pio, kilala tayo sa pagiging hospitable o mapagpatuloy. Pero ang tanong, gaano kaya ka-hospitable tayo sa salita ng Diyos? Si Lydia matapos mabuksan ang puso ay nagpabinyag at pinatuloy ang mga apostol sa kanyang buhay. Ang tunay na debosyon kay Santo Padre Pio ay hindi lamang ang pagpunta rito sa pambansang dambana para humiling. Ito ay ang pagbubukas ng puso natin sa Diyos, gaya ni Lydia. Yung handang magbago at handang maglingkod sa kapwa. Binalaan ni Jesus ang mga alagad na darating ang oras na sila ay ititiwalag. Bakit? Dahil ang katotohanan ay madalas masakit at hindi tanggap ng mundong ito. Si Saint Padre Pio mismo ay naging saksi rito. Dumanas siya ng maraming pagdududa, pagsusuri at mga pagsubok sa loob mismo ng simbahan. Pero ano ang kanyang naging tugon? Ang naging kanyang tugon ay ang manalangin, ang huwag mag-alala, at ang umasa. Hindi siya lumaban ng pabalang, nanatili siyang tapat sa espiritu ng katotohanan. Kaya nga mga kapatid,
Ang ating pananampalataya ay hindi lang pang Facebook Live o pang loob ng simbahan. Ito ay kailangang makita ng mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw sa labas ng simbahan. Ang hamon sa atin ay maging mga Lydia din tayo. Buksan ang puso sa pakikinig sa Diyos bago mag-comment o mag-post sa social media. Maging saksi tayo. Huwag matakot panindigan ang tama kahit tayo pa ang magmukhang kakatawa o killjoy sa ating barkada o sa opisina o sa ating pamilya. Tandaan natin ang turo ng Catechism of the Catholic Church, number 687. Ang Espiritu Santo ang nagbubukas ng ating isip upang maunawaan ang salita ng Diyos. Hilingin natin ang biyayang ito. Sa paglapit natin sa banal na Eukaristiya, naway maging katulad tayo ni Lydia na may bukas na puso at ni Santo Padre Pio na may matatag na pananampalataya. Ang Diyos ang ating kakampi, kaya wala na tayong dapat ikatakot. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng langit, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna
hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisan-nisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa talunin naman ang kagagaling na utos at tulong ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit, sambahin ang iyong ngalan.
masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo ay nangangin sa tinapay nating kain, ang tinapay at ang anak na nagbibigay ng Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio.
at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Si Kristo ay nanggapit sa tinapay nating hain. Ang tinapay at ang alak na nagbibigay ng Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, mga kapiyo, muli tayong magkakaroon ng libreng tuli sa darating na ika-23 ng Mayo para sa unang 200 na lalaki. Magpalista lamang sa ating opisina at hanapin si Miss Bernadette. Ikalima, bilang paghahanda sa nalalapit na kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo po ay may programang Lil Padre Pio Photo Contest. Inaanyayahan namin ang mga batang lalaki, edad 5 hanggang 12, na magbihis gaya ni Santo Padre Pio.
Ang bata ay kukunan ng larawan na ipapadala sa official email ng Pambansang Dambana hanggang May 15. Sa May 16 po ang posting ng mga official entries. Tunghayan ang kumpletong mechanics sa ating Facebook page. Nawa ang buhay ni Padre Pio ay ipamalas natin at maging inspirasyon at huwaran para sa ating mga kabataan. Ika-6. Sa darating na May 25 ay ipagdiriwang natin ang karawan ni Santo Padre Pio. Magkakaroon tayo ng 3 araw na paghahanda mula May 22 hanggang 24 sa ganap na ika-5 ng hapon at ika-6 naman ng hapon sa araw ng linggo. Ang misa para sa pagdiriwang ng kanyang karawan at healing liturgy ay gaganapin sa May 25 sa ganap na ika-9 ng umaga. Inaanyayahan po namin kayong lahat na magpamisa at mag-alay ng mga kandila. Makipag-ugnayan lamang po sa ating pamisahan para sa inyong mga intensyon. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng padanalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imaheng, dasalan, nagpapalala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y sama-sama sa pananalangin. Tayo po'y tatayo, gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Dahil lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Dahil lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siyang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Ang kanyang salita'y ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay sa wail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako ay sumumpandi sila daratan sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay, Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Sabay-sabay po tayo sa awit. Si Jesus ngayon muling nabuhay. Alleluia. Magalak tayo sa ating tagumpay. Alleluia. Ipinako siya sa krus na matay. Alleluia. Upang iligtas tayong nawalay. Alleluia. Sambahin natin at papurihan. Alleluia. Ang Kristong Haring ating itanghal. Alleluia. Tao'y tinubos sa kasalanan, Alleluia. Ang mga anghel mag-awitan, Alleluia. Sa ating Diyos Ama ang kapurihan, Alleluia. At sa Diyos Anak na Haring mahal, Alleluia. At Espiritu Diyos na banal, Alleluia. Dara't kailae magpakailanman, Alleluia. Tayo po ay maupo. Kung paano yung batis ang hanap ng usa, gumawa hinahanap ang Diyos na uhaw kong kaluluwa. Alleluia. Kung paano yung batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kaya maaaring sa harap mo ay sumamba. Araw-gabi tumataghoy, gabi-araw tumatangis. Ang nagiging pagkain ko'y mga luha at paghibig. Itong mga kaaway ko sa tuwin ay yaong sambit. Nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Nagdurugo ang puso ko kung aking maalaala. Lumipas na kahapon, lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ay nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nalulungkot na nababahala ng mainam? Sa Diyos ako ay may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Siya ay gugunitain ng puso kong tigib-hirap. Habang ako'y nasa Hordan, sa tapunan nasa Sadlak. Doon sa may bundok Hermon at sa may bundok Misar. Di ko siya malilimot, gunitain araw, oras-oras. Ang dagat na kalaliman, pakinggan at tumuugong, at doon ay marinig lagaslas ng mga talon. Ang kawangki at kawangis, malungkot na mga alon, na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay mahayag araw-araw. Gabi-gabi siya'y naway purihin ko at awitan.
Dadalangin ako sa Diyos na sa akin bumubuhay. Sa Diyos na sanggalang ko, ganito ang aking wika. Bakit ako ay nilimot mo akong kusa? Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? Halos ako ay natunaw sa pagkutya ng kaaway. Habang sila'y nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihin walang humpay. Ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung paanong yaong batis ang hanap ng usa, ganoon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Alleluia. Panginoon, punuin ang Siyon ng mga papuring mula sa iyo at tulutang mahayag ang mga kahangahangang gawa mo. Alleluia. Mahabag ka sa amin, Panginoon Diyos ng sanglibutan. Lingapin mo kami at gawin mong matakot sa iyo ang lahat ng bansa. Kumilos ka laban sa mga bansang di kumikilala sa iyo. Ipakita mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Ginamit mo kami upang makita nila ang iyong kabanalan. Gamitin mo naman sila nang makita namin ang iyong kapangyarihan. Sa gayon, makikilala nila tulad ng pagkakilala namin na walang ibang Diyos liban sa iyo, Panginoon. Magpakita ka uli ng mga kababalaghan. Gumawa ka ng mga bagong himala, ipakita mo ang lakas ng iyong bisi. Tipunin mong lahat ang mga lipi ni Israel at ibalik mo sila sa lupaing ipinamana mo sa kanila noong una. Kaawaan mo, Panginoon, ang bayang itinuturing na bayan mo, ang Israel na inaari mong anak na panganay. Kahabagan mo ang aming banal na lungsod, ang Jerusalem na pinili mong tirahan. Punuin mo ang Siyon ng mga awit ng pagpupuri sa iyo. Punuin mo ang iyong kaluwalhatian ng iyong banal na tahanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, punuin ang Siyon ng mga papuring mula sa iyo at tulutang mahayag ang mga kahangahangang gawa mo. Alleluia. Niliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos ang lungsod na hirang, ang kordero ng Diyos, ang kanyang ilaw. Alleluia. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi at araw. Walang tinig o salitang ginagamit kong sa bagay at wala ring narinig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Itong Diyos ay nagtayo ng tolda sa kalangitan. Mula roon kung umagay lumalabas itong araw, katulad ng naglalakad na lalaking ikakasal, parang isang manglalaro na handang makipaglaban. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran. Init nito'y nadarama ng lahat sa daigdigan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nililiwanagan ang nakalwalhatian ng Diyos ang lungsod na hirang, ang kordero ng Diyos ang kanyang ilaw. Alleluia. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso at siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala
at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Tayo pong lahat ay tumayo. Papuring awit ni Zacarias. Sa pagkabuhay ni Kristo mula sa kamatayan, binigyan tayo ng Diyos ng isang bagong pagsilang tungo sa isang buhay na pag-asa, sa pangakong pamana na mananatili magpakailanman. Alleluia. Paggagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagaan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang lagtas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan, binigyan tayo ng Diyos ng isang bagong pagsilang tungo sa isang buhay na pag-asa sa pangakong pamana na mananatili magpakailanman. Alleluia. Dinakila ang Diyos Ama sa kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang anak. Dumalangin tayo sa kanya ng buong tiwala at sabihin, Anak ng kaliwanagan, pinuno mo ang sanlibutan ng kaningningan noong si Kristo ay mabuhay muli sa kaluwalhatian. Punuin ngayon ang liwanag ng pananampalataya ang aming mga isipan. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sa pamamagitan ng pagkabuhay ng iyong anak, binuksan mo para sa amin ang daan sa buhay na walang hanggan. Sa aming ginagawa ngayon, pangalagaan mo kami na may pag-asa sa kaluwalhatian. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sa pamamagitan ng iyong muling nabuhay na anak, isinugo mo ang Espiritu Santo sa sanlibutan, papag-alabin sa aming puso ang makalangit na pagmamahal. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Nawa si Jesucristo na ipinako sa krus para sa aming kalayaan, ang maging kaligtasan namin katubusan. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio,
para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Ating pong dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para napapapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyak mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, ang amin nawang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng anak mong mahal ay makatulong upang aming maranasan ang bisa nito sa aming pamumuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat po.